Jillian POV. So, kasal pala kayo ni Carlos. Napatigil ako sa pag-aayos ng gamit ko sa locker, nang may biglang nagsalita. Unti-unti ko siyang nilingon, pero hindi na ako natatakot sa kanya. Ano naman kung kasal kami? Inggit ka, pang-asar ko. Kaya naman pala pinagtanggol ka sakin ni Carlos. My gosh, I can't believe that he married a woman like you. Mata-ray niyang saad. What do you mean? Do, mas maganda kaya ako sayo. Pagmamayabang niya sabay hawi sa buhok niya. Well, I have my own beauty inside and out. Plus matalino din ako. Ikaw, nakita ko ang pag-iba ng ekspresyon ng mukha niya, at medyo natawa ako ng palihim ng mukha siyang napahiya. Pakialam ko kung matalino ka. Pinagmamayabang mo na yan. Sigaw niya at hinela ang buhok ko. Bakit? At least ako talino at kagandahan ang pinagmamalaki ko. Pero ikaw, katangahan at kalandian. Sigaw ko. Walang hiya ka. How dare you to say that to me? Saad niya at hinela ang buhok ko at sinampal ako. Nang makawala ako sa pagkakahawak niya ay hinarap ko siya. Yan lang ba ang kaya mo? Pues ako naman, natatawa kong sambit at sinapak siya sa mukha. Boom, tulog. Oh my gosh. Jolie, wake up. Sigaw ng mga kaibigan niya habang ginigising siya. Tinignan ako ng kaibigan niya ng sobrang sama at saka tumayo. How dare you to do that to Jolie? Sige, lumapit ka sa akin ng matulad ka sa maarte mong kaibigan, na nakahandusay ngayon sa sahig. Pagbabanto ko at hinanda pa ang kamao ko, kaya napaatras naman siya. I rolled my eyes on them at iniwan ko na sila doon. Where have you been? Tanong ni Carlos. Somewhere. May pinatulog lang akong maldita. Let's go. Saad ko at hinela ang kamay niya. Carlos POV. Nandito kami ngayon sa library nag-aaral para sa upcoming exam namin. Actually, hindi talaga ako nagre-review, dahil kaya ko namang sagutan ang mga yon, at pasado naman ang score ko. Pinilit lang talaga ako ni Jillian, ang hirap magkaroon ng asawang matalino. Where are you? Isang sigaw mula sa pinto ang nagpalingon sakin. Nakita kong tumayo si Jillian at lumapit kila Jolie, kaya sumunod ako sa kanya. Gising ka na pala. Ako ba ang hinahanap mo? Tanong ni Jillian. You. No one dares to punch me like that. I dare. Pagmamayabang ni Jillian, sigaw ni Jolie at hinela ang buhok ni Jillian. Susugod sana ako pero hinarang ni Jillian ang palad niya sakin. Don't. I can do it. Saad niya at napanganga ako, kung paano niya tanggalin ang kamay ni Jolie na nasa buhok niya, at inikot ito papunta sa likod ni Jolie. Don't you dare mess with me again. Hindi mo ako kilala. Mabait ako sa mabait pero matapang ako sa kapwa ko matapang. Sigaw ni Jillian at binitawan niya si Jolie. Maglalakad na sana pabalik si Jillian sakin nang biglang hablutan ni Jolie ang buhok niya, pero agad din siyang nakawala at napatumba sa sahig si Jolie. Makulit ka rin no? Sigaw ni Jillian. Matapang ka lang dahil asawa mo ang bad boy ng school. Really? Do you think I'm using his power against you? Look, I didn't even let him help me. Wag mo kasi akong itulad sa'yo na puro aasa na lang sa jowa. If you're gonna be a bully in this school, don't just rely on others. They won't protect you 24/7. Sigaw niya at tumayo. Carlos, let's go. Utos niya at nauna nang lumabas ng library. Jillian POV. Weekends ngayon at tamad na tamad akong gumalaw. Hey, I'll be going out palem niya. Okay, matamlay kong sagot. Are you okay? Tanong niya at umupo sa sofa kung saan ako nakahiga. Yeah, sagot ko at tumayo. Papunta sana ako ng kusina nang sumakit bigla ang puson ko. Parang magkakaroon na ulit ako you okay? Tanong niya at lumapit sakin. Yeah, saad ko kahit ang sakit ng puson ko. Why are you bleeding? Fudge. You have your red days. Ramdam kong namumula na ako sa hiya. Narinig ko ang mahina niyang pagtawa, at bigla akong binuhat na bridal style. Hoy, san mo ako dadalhin? Tanong ko. Sa taas, saad niya at umakyat buhat ako. Nakarating kami sa kwarto at binaban niya ako. Stay here, I'll buy you some pads. Saad niya at agad nanlaki ang mga mata ko. Wait. Di niya ako pinakinggan at lumabas na ng bahay. Carlos POV.
Paglabas ko ay agad kong tinawagan ang nakababata kong kapatid. Hey kuya, what's up? Busy. Where are you? Tanong ko. Nah, I'm at my friend's house. What do you want? What are the things needed to be prepared for period days? Well, what? Natatawa niyang tanong. Just answer my question. First time bang nagkaroon dyan si ate? Yeah. Answer my question. Okay, okay. Of course some pads. If she have cramps give her ginger tea. Also, spoil her with some sweets. Okay, thanks. Saad ko at pinatay ang tawag. She is Peony, my only sister, and she's 4 years younger than me. Pasakay na sana ako sa kotse nang magring ulit ang phone ko. What? Tanong ko. Boss, anong oras ka dadating? Not sure kung makakapunta pa ako. Ha? Bakit? Basta, gotta go, saad ko at pinatay ang tawag. Sumakay na ako sa kotse ko at dumiretso sa grocery store. Jillian POV. Palakad-lakad ako ngayon dito sa kwarto, nang may biglang kumatok. Binuksan ko ito at sumilip. Nakita ko si Carlos nandun at may hawak na plastic bag. Here, saad niya at inabot sa akin ang plastic. Thank you, nahihiya kong saad at dali-daling kinuha ang bag. Nagpalit na ako ng pajamas at oversized shirt, at bumaba na. Akala ko ba aalis ka? Tanong ko nang makita ko siya sa sala. Nah, I changed my mind, saad niya. You good. Kinagat ko ang ibaba kong labi, at dahan-dahan tumango. Hiyang-hiya ka yata, natatawa niyang tanong. Basta. Nakakahiya, saad ko at nagtakip ng mukha. Narinig ko naman ang pagtawa niya, at maya-maya lang ay narinig ko siyang papalapit sakin. Hinawakan niya ang magkabila kong balikat, at hinela papunta sa sofa. Umupo ako at nakatikip pa rin ang mukha ko. Maya-maya lang ay umalis siya, at bumalik at naramdaman kong tumabi siya sakin. Hey, don't cover your face. Wala namang masama dun saad niya at tinanggal ang kamay kong nakaharang sa mukha ko. Lou, di ka ba nahiya na ibili yun? Why would I? I have done it before. Besides, you're my wife and I have to take care of your needs no matter how embarrassing it is, saad niya at kinawit sa tenga ko ang konting hibla ng buhok ko. Here I also bought you chocolates, dugtong niya at inabot sakin ang isa pang plastic bag. Jillian POV. Few months passed at sobrang magkasundo na kami ni Carlos. Hindi na ako lumalapit sa mga lalaki, para hindi na niya rin ako saktan. Hindi ko na rin siya nakikita na may ibang kasamang babae, kaya sobrang okay ang relasyon namin sa nakalipas na buwan. Until, papunta kami ngayon sa university at pagkarating namin, ay dumiretso na kami sa classroom. All of the students got used of seeing us together, yet there are still a few girls who are jealous of me, but I just ignored it. Pagkarating namin sa classroom, ay muntik na kaming ma-out of balance, dahil sa isang babae na kung makayakap kay Carlos ay parang wala nang bukas. Baby, I miss you so much. Tili ng babae habang nakayakap pa rin kay Carlos. My gosh, kabit na naman. What are you doing here, Mavin? Tanong ni Carlos at pilit kumalas sa yakap ng haliparot na ito. I transferred here. Hindi mo na kasi ako binibisita sa States Pagmamaktol ng babae. Mavin, can you get off me? Inis na singhal ni Carlos. At tinanggal niya ang mga braso ng babae na nasa batok niya. Ang sungit mo naman, baby. Hindi mo ba ako na-miss? O baka naman pinalitan mo na ako, saad niya at ako ang tinignan. Who are you? Bakit kasama mo si Carlos ko? Sino ka ba? Mataray niyang tanong habang tinitingnan ako, mula ulo hanggang paa. Sarap mo tanggalan ng mata. I'm sorry. I was not with him, you bumped into him earlier so he hit me too. Maybe the two of you should get a room. Hindi yung dito kayo naglalandian, narinig ko naman ang mahinang pagtawa ng mga kaklase namin, pero tinarayan niya lang ang mga ito. How dare you speak to me like that? Don't you know me? I'm Carlos' childhood friend and also his girlfriend, you wish. I don't care who you are. And I don't care if you're his girlfriend or whatever, mataray kong sambit. Wow, bars! Sigawan ng mga kaklase namin na mas lalong ikinainis niya. Baby, inaaway niya ako. Oh, baby, awayin mo nga.
Parang batang nagsusumbong eh. Tinignan ako ni Carlos at tiningnan ko siya ng masama. Jillian, apologize to her. What? No way. Why will I do that? Sigaw ko. Jillian, apologize to her or else, pinutol ko ang sasabihin niya. Or else what? Bubugbugin mo ulit ako. Then do it. Magsama kayo. I don't care. Sigaw ko at nag-walk out. Habang naglalakad ako ay patuloy ang tulo ng luha ko, hanggang sa may makabangga ako. Mrs. Benitez, why aren't you looking at your way? Biglang tanong ni Professor, siya pa talaga ang nakabangga ko. I'm sorry miss. Are you crying dear? Do you have a problem? You can tell me. Thank you miss. But I'm not feeling well, can I go home? You may send me your excuse letter. Buti na lang mabait si Professor. Thank you miss. By the way, please don't address me, Mrs. Benitez again, sambit ko at nilagpasan na siya doon. Since wala akong kotse ay nag-commute na lang ako pauwi ng bahay, at sumakay sa kotse ko, tsaka dumiretso sa bahay ng parents ko. Carlos POV. Naglalakad ako ngayon sa hallway, hinahanap si Jillian nang makita ko ang teacher namin, pinupulot ang mga gamit niya. Miss, Mr. Benitez, why are you here? Class is gonna start soon. Have you seen Jillian? Tanong ko at tinulungan siyang pulutin ang mga gamit. Yes, I have. Did you both have a quarrel? She's crying earlier and bumped at me. She said she's not feeling so well, so I excused her. Do you both have a problem? Tanong niya nang makatayo siya. No miss. It's just a misunderstanding. Well, you should fix it before the day ends. Hindi maganda sa mag-asawa ang hindi nagbabati, at pinapalipos pa ito ng isang araw. I know. Thank you miss, saad ko at iniwan na siya doon. Pasakay na sana ako ng kotse ko, nang may biglang yamakap mula sa likod ko. Inaasahan ko sanang si Jillian yun pero hindi. Baby, iiwan mo na naman ba ako? Parang bata niyang saad. Pwede ba Marvin? Bitawan mo ako. I have something to do first. Sigaw ko at sumakay na sa kotse, at tuluyan nang umalis doon. Pagkarating ko sa bahay namin, ay wala ang kotse niya doon. Kinakabahan akong umakyat sa kwarto niya, at buti na lang ay nandun pa ang mga gamit niya. I tried to track her but her phone is off. Pinuntahan ko ang kondo niya pero wala siya doon. Tinawagan ko ang mga kaibigan niya, pero hindi daw nila kasama. Pumunta ako sa bahay ng parents niya, at dun ko nakita ang kotse niya. Bumaba ako ng kotse at pinapasok naman ako ng guard, dahil kilala ako dito. Jillian parents are on vacation, so malamang, mag-isa siya dito. Pagpasok ko sa loob ng bahay ay walang katao-tao sa sala. Bitawan mo ako, umaalingaw-ngaw niyang sigaw mula sa taas. Agad akong tumakbo paakyat, at nakita ko siyang nakasandal sa pader at pilit niyang pinipigilan ang lalaki na hinahalikan siya. Jillian, sigaw ko at agad sinugod ang lalaki at sinapak ito, kaya natamba ito sa sahig. Jillian POV. Nang makarating ako sa bahay ng parents ko, at pagpasok ko ng bahay ay may nakita akong lalaki sa loob. Sino ka? Sabay naming tanong. I'm the daughter of the owner of this house, sagot ko. Oh, sorry ma'am. Tauhan po ako ng daddy nyo. Pinabantay niya sakin ang bahay nyo, pinabantay. Saksakan na nga ng dami ng bantay namin. Okay, saad ko at dumiretso sa kusina, kung nasaan siya. Kumuha muna ako ng baso at nagsalin ng tubig. Habang iniinom ko ito ay muntik ko ng may buga nang biglang tumama ang kamay niya sa puwet ko. Nilingon ko siya pero nakangiti lang siya. Sorry po ma'am. Hindi po sadya, saad niya. Tumango ako at umakyat na sa taas. Papasok na sana ako ng kwarto ko, nang biglang. Ma'am, nilingon ko siya at sobrang lapit niya sakin, ano yun? May boyfriend ka na ba? Wala, asawa meron. Kuya anong ginagawa mo? Tanong ko nang palapit ang mukha niya sakin. Hindi siya sumagot at naitulak ko siya, nang bigla niya akong hinalikan sa leeg. Ngumisi lang siya at lumapit ulit sakin, ipinihit ko ang doorknob. I forgot. Nakalock pala to. No choice kundi tumakbo pero agad niya akong nahuli, at sinandal sa pader at patuloy akong hinahalikan. Bitawan mo ako,
Sigaw ko at umaasang may makakarinig sakin. Jillian. Isang pamilyar na boses ang narinig ko, at maya-maya lang ay natamba sa sahig ang lalaki. Who told you that you have the right to touch my girl? Nanggigigil na sigaw ni Carlos, at sinapak ulit yung lalaki. Tumayo si Carlos mula sa pagkakaupo sa lalaki at sumigaw ulit to. I'll count 1 to 3, you better get out of my sight or this will be your last minute. 1, 2, 3. Pagbibilang niya at kumaripas ng takbo ang lalaki. Carlos POV. Matapos tumakbo papalayo ang lalaking yun, ay agad kong nilingon si Jillian. Baby, are you okay? Are you hurt? Nag-aalala kong tanong at hinawakan siya sa magkabilang pisngi. Hindi siya sumagot kaya niyakap ko na lang siya. Ramdam kong bumigay ang mga tuhod niya, pero yakap ko pa rin siya. Bumitaw ako sa pagkakayakap, at inayos ko ang magulo niyang buhok. Who is that guy? I don't know him. He told me he's one of Dad's employee. Hawak ko pa rin siya sa balikat niya, at ipinihit ko ang doorknob ng pinto, pero nakalock ito. Where's your key? I don't know. I left it, I think. Let's go downstairs. Saad ko at hinela siya pero hindi siya gumagalaw dun. Binuhat ko na lang siya na bridal style, at bumaba papunta sa sala. Binaba ko siya sa sofa at kumuha ng tubig sa kusina, tsaka bumalik sa kanya. Inabot ko sa kanya ang baso na may tubig, at agad niya rin naman itong ininom. Are you okay now? Tanong ko at tumungo naman siya. Binigay niya sakin ang baso, at binaba ko naman ito sa center table, tsaka siya inakbayan at ipinatong niya naman ang ulo niya sa dibdib ko. Maya-maya lang ay nakatulog na siya, kaya dahan-dahan ko muna siyang hiniga sa sofa, at tinawagan ang parents niya. Hi iho, napatawag ka. Hey mom, may I ask, sino yung tauhan ni dad na pinabantay dito sa bahay niyo? Pinabantay. Wait, I'll ask him. Saad niya at tumahimik ang kabilang linya. Hello iho, wala akong tauhan na inutusan para bantayan ang bahay, si dad na ang sumagot. Then who's the guy here in your house? He said, tauhan mo daw siya. Pinabantay wala pero may pinapanta ako dyan. Why? I asked him to get some important documents. Bakit hindi nyo na lang po ako ang inutusan nyo? I know you're at school iho. Saglit, may problema ba? Dad, I think you should fire him. Why? Muntik niya ng pagsamantalahan ang asawa ko. What? When? Where is she? Is she okay? Sunod-sunod niyang tanong. Yes dad, she's alright. She's sleeping now. It happened earlier. We're coming home. No need dad. In fact sa susunod na araw na rin naman kayo uuwi diba? Sulitin nyo na po yung bakasyon nyo. I'll take care of my wife. Are you sure? Yes dad. Okay then, take care of my daughter. I will. Bye. Saad ko at pinatay ang tawag. Nilingon ko si Jillian at mahimbing pa rin siyang natutulog. Papalapit sana ako sa kanya nang tumunog ulit ang phone ko. Hello mom. Son, Marvin is here. Tuwang-tuwa niyang sambit. Oh come on. So, anong gagawin ko? Son, suway niya. Ano bang gusto mong gawin ko mommy? Inis kong tanong. Come here to greet her. No, I already greeted her at the university. And I can't go. Why? I'm guarding my wife. Why? What happened to her? She almost got abused. What? Is my daughter-in-law okay? Yes mom. I got to go. Bye. Saad ko at pinatay ang tawag. Jillian POV. Nagising ako na nasa kwarto dito sa bahay namin ni Carlos. I'm still wearing my uniform. But my hair is a mess. Sinuklay ko muna ang buhok ko bago lumabas ng kwarto. Habang pababa ako ng hagdan, ay may naririnig akong kakaiba na nanggagaling sa basement. Dahan-dahan akong bumaba, at bumungad sakin si Carlos na nakatalikod mula sakin, at may hawak na baseball bat. Sa harap naman niya ay nakatali sa isang upuan ang lalaking muntik ng magsamantala sakin, habang sa magkabila niyang gilid ay nakatayo sila Gab at Jeff na may hawak ding baseball bat, at sa likod naman ng lalaki ay nandun si Migs na may hawak na kadena. Madilim ang lugar at tanging kung saan lang sila nakatayo, ay dun lang may ilaw. Siya boss yung muntik ng mang-ano sa reyna namin.
Tanong ni Migs habang nakangisip. Nakita kong bahagyang tumungo si Carlos, at ginamit ang bat para iangat ang baba ng lalaki, at kitang-kita kong bagbog sarado ang mukha nito. Who are you? Madiing tanong ni Carlos ngunit hindi sumagot ang lalaki. Gab, files, utos ni Carlos at may inabot na file si Gab sa kanya. Binitawan ni Carlos ang bat na hawak niya, at binuksan ang files. Angelo Trinidad, 30 years old. Engineer at Ferrer Corporation. Married and have 2 children, basa ni Carlos sa file sabay tingin sa lalaki. So, kasal ka na pala. Alam mo bang dahil sa ginawa mo ay pwedeng masira ang buhay mo? The scene you made at the Ferrer Mansion caught on cam. Gusto mo bang ipadala ko ito sa pamilya mo, at sa Ferrer Corporation? Nang matanggal ka sa trabaho. Wag sir, parang awa nyo na po. Dun sa trabahong yun binubuhay ang pamilya ko, pagmamakaawa niya. Sana inisip mo yan bago mo halikan ang asawa ko. I'm not an easy person to please Mr. Trinidad. Sana kinilala mo muna ang binabangga mo, dahil hindi mo alam kung anong pwede kong gawin sa'yo. Send the video to his family also at the company. We'll let the others judge about his behavior. And let them decide what will they do to him, utos ni Carlos at tumango naman ang tatlo. Paano to boss? Tanong ni Jeff habang nakatingin sa lalaki. You know what to do. Make him suffer, saad niya. Pasalamat ka at mga tauhan ko lang ang magpapahirap sa'yo, dahil kung tinuloy mo ang panghaalay sa asawa ko, ako mismo ang tatapos sa'yo, dagdag niya at tinalikuran ang lalaki kaya nagkaharap kami. Are you lost baby girl? Tanong niya sakin habang ang baseball bat na hawak niya ay nakapatong sa balikat niya. Ma'am, parang awa niyo na po. Patawarin niyo ako sa ginawa ko. Huwag niyo po akong parusahan. Pagmamakaawa ng lalaki sakin. She will never listen to you. Sigaw ni Carlos pero hindi niya nililingon ang lalaki. Let's go. Binitawan niya ang bat at lumapit sakin. Hinalikan niya ako sa noo at may binulong sa tenga ko. Please don't be scared of what you've seen. I'm only doing it to protect you. Bulong niya at nagtaasan ang mga balahibo ko. I love you baby. No one will ever touch or hurt you. As long as I live, I will protect you. Jillian Kate Ferrer Benitez is only mine. Malambing na may halong diin niyang sambit, at hinawakan ang baba ko tsaka pinagdikit ang mga labi namin.